Matapos mapagpasyahang sufficient and grounds ang ikatlo at ikaapat na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ay magpapatuloy ang susunod na deliberasyon nito. Para sa detalye, tunghayan ang aking ulat. An impeachable officer needs to be able to explain questions relating to confidential funds, questions relating to death threats against the president, and questions relating to unexplained wealth and the SALN. Dito tinukoy ng House Committee on Justice na may sapat na batayan ang mga impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Sa nasabing pagdinig, walang miyembro ng komite ang tumutol sa mosyon na ideklarang sufficient in grounds ang dalawang reklamo. Dahil dito ay tinakda na ang susunod na pagdinig kung saan ihaharap ang mga ebidensya at testigo mula sa magkabilang panig. Ayon pa sa committee chairperson na si Representative Jervy Luistro, bahagi ng pagdinig ang pagtukoy kung may probable cause upang ituloy ang proseso ng impeachment. That after a lengthy presentation of evidence in the third impeachment complaint, baka pagdating ng fourth magkaroon ng adoption yan. Because it will be very, very tedious kung ipapa-identify mo ulit isa-isa yung pieces of documents which are being offered in support of the allegations in the third impeachment complaint, no? Nauna nang hiniling ng kampo ni BP Sara na ibasura ang mga reklamo dahil umano sa kakulangan ng sapat na detalye at paglabag sa kanyang karapatan sa due process. Gayunpaman, sinabi ng ilang mambabatas na ang sagot ng Vice-Presidente ay umano'y pagtatanggi lamang sa mga paratang. Matatandaang kabilang sa mga alegasyon sa reklamo ang graft and corruption. Gayon din ang umano'y banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, kung magpapatuloy ang proseso, posibleng umabot sa Senado ang kaso para sa isang impeachment trial. Matapos mapagdesisyonan na sapat ang batayan ng reklamo, patuloy pa rin nasisiyasatin ng Kamara sa darating na March 25 ang reklamo kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, bunsod ng tumataas na kaso kada taon, mga mambabatas pinag-aaralan ng hakbang kontra maagang pagbubuntis. Ang buong detalye tunghayan rito. Sa pagdinig sa Kamara, tinalakay ang mga panukalang batas na layong maglatag ng komprehensibong polisiya para sa pag-iwas sa maagang pagbubuntis at pagbibigay ng proteksyon sa mga kabataang magulang. Ayon sa datos ng Philippine Statistical Authority, umabot sa 3,612 na kapanganakan ang naitala noong 2024 mula sa batang edad na 10 taong gulang hanggang 14 o katumbas ng 8.9% ng birth rate sa naturang edad. Nakakabahala rin umano na may dalawang naitalang kapanganakan mula sa mga batang edad na 10 taong gulang lamang. Ayon pa sa Commission on Population and Development, ipinapakita ng mga numerong ito ang pangangailangan ng mas matibay na hakbang upang maprotektahan ang mga kabataan. Giit pa ng ahensya, mahalagang mabigyan ang mga kabataan ng tamang kaalaman at gabay upang makagawa ng responsableng desisyon tungkol sa kanilang kalusugan at kinabukasan. Suportado rin ng ilang youth at reproductive health groups ang panukalang Adolescent Pregnancy Prevention Bill na layong palakasin ang edukasyon, impormasyon at serbisyong pangkalusugan para sa kabataan. Samantala, nananawagan naman ang Commission on Population and Development sa Kongreso na agarang ipasa ang batas laban sa adolescent pregnancy upang maprotektahan ang kinabukasan ng mga kabataang Pilipina at maiwasan ang patuloy na pagdami ng maagang pagbubuntis sa bansa. Sa patuloy na pagtaas ng kaso ng maagang pagbubuntis o adolescent pregnancy, ay pinag-aaralan pa rin ng mga mambabatas ang mga hakbang upang masugpo ang lumalalang kaso nito at maproteksyonan ang mga musmos na lubos na apektado. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Isinusulong naman ni Senator J.V. Ejercito ang mga patakaran sa pagpapaigting ng inklusibo at accessible na tourism sites para sa mga persons with disabilities o PWD at senior citizens.
Ito ay nakapaloob sa Senate Bill number 1988 o tinatawag na Barrier and Free and Inclusive Tourism Act na nagpapatupad ng pagpapagawa ng mga bagay na makakatulong sa sektor. Sa nasabing sites gaya ng ramps, handrails, accessible walkways, toilets, rest area at clear signages. Aniya, hindi madali para sa nasabing sektor ang pagtungo sa mga destinasyon. Kaya naman, nararapat lang na maging akma sa kanila ang mga rest areas para maging maginhawa at inklusibo ang turismo para sa lahat. Sa ibang balita sa bayan ng Mexico sa Pampanga, nagbibigay ang LGU ng hanggang 40,000 pesos kada taon na tulong pinansyal para sa mga batang may autism at developmental conditions. Balitang nakalap mula sa iba't ibang rehiyon mula sa GNN Pampanga, narito si Patricia Mamangu. Nagsimula ng ipamahagi ng lokal na pamahalaan ng Mexico dito sa Pampanga ang unang 20,000 pesos mula sa kabuuang 40,000 pesos financial assistance para sa mga batang may autism at iba pang developmental conditions. Isinagawa ang payout nitong March 17, 2026 sa Mexico Convention Center kung saan personal na tinanggap ng mga benepisyaryo at ng kanilang mga magulang ang cash aid. Ayon sa mga magulang, malaking tulong ang assistance para sa gastusin sa therapy, partikular na sa speech at behavioral interventions na mahalaga sa development ng kanilang mga anak. Salamat kang Mayor. Kaya po programa na po ngayon eh. Maraguli po sa ako, kaya pong apo ko pa mag-therapy na po. Kasi po talaga pong Emia po talaga agyo kung kahit po, kung ano po magastos talaga po. Ay maragulyo kasi chemotherapy, lalo na yung anak ko, yung cerebral at yung physical. OT, ang pong speech. Nya maragulyo sa upin 20 mil. Maragulyo pa salamat kang Mayor dahil maging advocacy no rin kaya kami anak. Maragulyo sa upin bibigyan na kaya kami. Marakala salamat kang Mayor Rudy. Nagpasalamat din ang Autism, ADHD, GDD community sa programa ni Mayor Roding Gonzales na nakatuon sa pagsuporta sa mga batang may special needs. Totoo po yung tumatanggap kami ng 40,000. Bali, quarterly po yun. Every 3 months, nagpapasa po kami ng requirements, yung mga complete requirements lang po. Then, pag nakompleto naman po yung requirements, binibigay naman po yun. Hati po yung 40,000, hindi po siya buong every quarter po binibigay 20,000 hanggang makompleto po yung 40,000. Sobrang laki po kasi yung expenses po namin sa therapy hindi po ganun ka baba, masyadong mahal. Kaya malaki po yung naitutulong nung binibigay po na financial assistance ni Mayor galing sa munisipyo po. Nagpapasalamat po ako kasi tumatanggap po kami ng ganung halaga. Yung therapy po kasi hindi biro, masyadong mahal. Kaya malaking bagay na po talaga sa amin. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga pamilya mula sa iba't ibang barangay na may mga anak na may mga kondisyon tulad ng ADHD, speech delay, cerebral palsy at autism. Po Mayor, may pandagdag therapy na po kami. Salamat po sa program nyo about po sa mga batang may special needs. Thank you po, Mayor. Maka-therapy ako. Ayon sa LGU, tuloy-tuloy ang programang ito upang matulungan ang mga pamilya sa patuloy na therapy at development ng kanilang mga anak. Sinimula ng Financial Support Program noong 2023 para sa mga batang nasa autism spectrum. Last 2023 ng Christmas party in-invite da ako ng magasyong kong office. So ikit ko lang rin pengari ko, may lunus ko, siyempre pengari ko. Ikit ko lang nung makananula kapagal, akit mo naman din anak talagang kasakit ingatan. So, makanyan ka naman nga isip, anang gawan ding palengke, makanyan ko nga isip, paggawa kong metong maragula kwarto para karela, na libreng pamagaral na ka rin. Libre nga, gana-gana, lalang gastos din nga. Samantala, hinihikayat ang mga residente ng Mexico na nais mag-avail ng programa na magtungo sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO at kumpletuhin ang mga requirements tulad ng medical assessment at certification mula sa developmental pediatrician, therapy costing, certificate of indigency mula sa barangay, government-issued ID at social case study report mula sa MSWDO. Sa kasalukuyan, nasa 62
ang mga nakarehistrong benepisyaryo sa ilalim ng naturang programa. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.